Nanay, kailangan ko pong hawakan ninyo ang hapunan ng Pasko ngayong taon. May 15 katao mula sa pamilya ni Juan. At alam nyo naman kung paano kayo magluto. Ang boses ni Maria ay parang kaswal sa telepono. Para bang humihingi lang siya kay Lourdes Santos na bumili ng gatas sa tindahan. Si Lourdes, 72 taong gulang, ay naramdaman na parang huminto ang mundo sandali habang pinoproseso niya ang mga salita ng kanyang anak na babae. 72 taon ng buhay, 45 taon ng kasal, 30 taon na biyuda, at ngayon ito. 15 katao, Maria. At bakit ako pa ang dapat mag-asikaso ng lahat? Tanong ni Lourdes, hinigpitan ang paghawak sa telepono hanggang pumuti ang kanyang mga knuckles. Sa kabilang dulo ng linya, narinig niya ang impatient na buntong hininga ni Maria. Parang batang makulit na nagtatantrums. Oh, nanay, kasi may libre kayong oras. Kami ay nagtatrabaho buong araw. Bukod pa roon, masyadong maliit ang bahay ni Juan para i-host ang buong pamilya niya. Ang sa inyo ay perpekto. May malaking dining room at maluwag na kusina. At aminin natin, walang makakapagluto ng lechon na katulad ninyo. Isinara ni Lourdes ang kanyang mga mata at sumandal sa dingding ng kusina. Ang parehong kusina kung saan niya inihanda ang libu-libong pagkain para kay Maria noong bata pa ito. Kung saan siya naghihintay kapag gabi nang umuwi si Maria mula sa mga party noong teenager. Kung saan siya tahimik na umiyak pagkatapos ng libing ng kanyang asawa. Para bang ganap na nakalimutan ng kanyang anak na babae, kung sino ang ina at kung sino ang anak. Maria, anak, hindi ako katulong sa bahay. Ako ang ina mo. Pakiusap, nay, huwag kayong maging dramatic. Hapunan lang ng pamilya yan. Pwede kayong bumili ng lahat at babayaran ko kayo pagkatapos. Nakipag-usap na si Juan sa nanay niya, si Rosa, at siya ang magdadala ng mga dessert. Kailangan nyo lang asikasuhin ang pangunahing ulam, mga side dishes, appetizers, at linisin ang bahay bago at pagkatapos. Alam nyo naman, ang usual. Ang usual. Naramdaman ni Lourdes ang mapait na tawa na umaahon sa kanyang lalamunan. Kailan pa naging normal na siya ang maging katulong ng sariling pamilya? Kailan pa niya tinanggap na tratuhin siya na parang walang halaga ang kanyang oras, ang kanyang lakas, ang kanyang dignidad? At nay, isa pa. Ang pamilya ni Juan ay medyo pihikan sa pagkain. Walang masyadong maanghang. Si Tita Carmen ay hindi makakain ng may gluten. Si Pinsan Mateo ay vegetarian. At ang lola ni Juan ay gusto lang ng well-done na karn. O, at kailangan ng red wine. Pero hindi masyadong mamahalin kasi malaki ang gagastusin sa huli. Tahimik si Lourdes. Nararamdaman ang bawat salita ni Maria na parang sampal. Hindi lang ang hapunan ng Pasko. Ito ay isang buhay na maliliit na pagpapahiya na naipon na parang mga patak ng ulan hanggang maging bagyo. Ito ang 15 katao. Sinabi ng natural, para bang ang paghahanda ng pagkain para sa 15 demanding na estranghero ay kasing simple ng pagpakulo ng tubig para sa tsaa. At ano ang gagawin mo, Maria, habang ako ay nagluluto para sa buong pamilya ng asawa mo? Oh, nay, naroroon ako para tumulong, syempre. Hindi ko alam. Magsaset ako ng mesa at magsaserve ng inumin. Si Juan ay abala sa pag-asikaso ng pamilya niya. Alam niyo naman kung paano ang mga family gatherings na yan. Nararamdaman ni Lourdes na may nabasag sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kanyang puso. May mas malalim pa. Ito ang kanyang pasensya. Ang kanyang walang hanggang kakayahang mag-uo. Ang kanyang pangangailangan na maging perpektong ina na hindi nagdudulot ng problema. Sa loob ng 72 taon, siya ang babaeng nagsosolve ng lahat. Nag-adapt sa lahat. Mumingiti kahit gumuho ang kanyang mundo. Maria, may tanong ako sa iyo. Kailan huling nag-imbita sa akin si Juan at ang pamilya niya sa anumang bagay? Kailan huling tinrato nila ako na parang lola ng kanilang mga magiging anak at hindi bilang libreng katulong? Nay, huwag niyo akong simulan yan. Pinahahalagahan kanila ng husto. Kasi, alam niyo naman kung paano si Juan sa mga bagay niya. Mahiyain siya. Mahiyain. Si Juan na hindi nahihirapan humiram ng pera kapag kailangan ayusin ang kotse niya. Si Juan, na hindi nahihiya na ipabayad kay Lourdes ang hapunan kapag 4 silang kumain sa labas. Si Juan, na hindi nahihiya gamitin ang bahay niya bilang libreng hotel kapag bumisita ang mga magulang niya mula sa malayo. CJ, Maria, naiintindihan ko ng perpekto. Ang boses ni Lourdes ay nagbago. Hindi na ito ang karaniwang mapag-unawa at laging handang ina. Malamig ito, kalkulado, iba. Parang napansin ito ni Maria kasi ang tono niya ay naging mas matamis, mas manipulative. Ibig sabihin yan, Nay. Kayo ang mag-asikaso ng lahat. Ipapangako ko na magiging magandang Pasko to.
At lahat ay matatandaan kung gaano kayo kagaling magluto. Tumingin si Lourdes sa labas ng bintana ng kusina patungo sa hardin na kanyang iningatan sa loob ng mga dekada. Ang mga rosas na kanyang itinanim noong bata pa si Maria. Ang kalawangin na swing kung saan niya itinulak ang kanyang apo, na ngayon ay nakatira sa ibang lungsod at bihirang tumawag. Ang buong mundo niya ay naging maliit, nabawasan sa pagiging kapakipakinabang sa iba. Maria, anak ko, may balita ako para sa'yo. Ang asawa mo at ang mga kamag-anak niya ay darating sa Pasko. Perpekto. Tapos pupunta ako sa bakasyon. At kayo ang mag-asikaso sa lahat kasi hindi ako babysitter, lalo na empleyado. Ang katahimikan sa kabilang dulo ng telepono ay nakabibingi. Halos marinig ni Lourdes ang panik na mga iniisip ng kanyang anak. Naimagin niya ang maputla na mukha ni Maria. Ang mga mata nito na malaki sa horror sa posibilidad na siya mismo ang mag-organisa ng hapunan para sa 15 demanding na tao. Ano? Nay, hindi kayo seryoso. Bakasyon. Saan? Kasama sino? Nay, katawa-tawa to. Lahat ay naplan na. Lahat ay naplan nyo, Maria, nang hindi tinatanong kung gusto ko bang kasali sa mga planong yan. Binabaan ni Lourdes ang telepono nang nanginginig ang mga kamay at tinitigan ang receiver na parang estrangheng bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, siya ay nagno. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay nagset ng boundaries. At ang pakiramdam ay nakakatakot at nakakalaya ng sabay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa living room kung saan ang mga laawan ng isang buhay ay nakatingin sa kanya mula sa mga shelf. Naroon si Maria sa 5 taong gulang na may pink na polkadot na damit. Ngumingiti ng walang ngipin sa hardin. Naroon ang kanyang yumaong asawa, Roberto, guwapo at bata sa kanyang military uniform bago sila tinamaan ng buhay ng mga bayarin, sakit, at disappointments. Naroon ang mga larawan ng unang Pasko ni Maria noong si Lourdes ay naniniwala na ang pagiging ina ay sapat na para maging masaya. Kailan nagsimula ang lahat na to? Kailan siya tumigil na maging Lourdes, ang babaeng may sariling pangarap at desires, para maging simpleng nanay ni Maria? Naalala niya ang araw na namatay si Roberto, 30 taon na ang nakaraan. Si Maria ay 15 taong gulang pa lang, at ipinangako ni Lourdes sa sarili na siya ay magiging ama at ina, na hindi magkukulang ang kanyang anak, at tinupad niya ang pangakong yon. Nag-double shift siya sa pabrika, hanggang magaspang ang kanyang mga kamay at yumuko ang kanyang balikat. Ipinagbili niya ang kanyang wedding jewelry para sa college ni Maria. Isinuko niya ang posibilidad na umibig muli kasi kailangan ni Maria ng stability. Nilunok niya ang kanyang kalungkutan sa loob ng 30 taon kasi ang anak niya ang pinakamahalaga. Nang ikasal si Maria kay Juan 5 taon na ang nakaraan, akala ni Lourdes ay pwede na siyang mamuhay ng kaunti para sa sarili, na ang anak niya, ngayon ay adult at established na, ay hindi na gaanong mangangailangan sa kanya. Gaano siya nagkamali? Ang unang favor ay dumating 2 buwan pagkatapos ng kasal. Nay, pwede niyo ba kaming kautangin ng 100,000 para sa down payment ng kotse ni Juan? Babayaran namin kayo next month. Ang next month ay hindi dumating. Pero ang mga favor ay dumami. Nay, pwede niyo bang bantayan ang bahay habang late honeymoon kami sa Boracay? Nay, pwede niyo bang i-host ang mga magulang ni Juan kapag bumisita sila? Masyadong maliit ang bahay namin. At laging nag-uus si Lourdes, laging ngumingiti, laging available. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto at binuksan ang drawer ng nightstand kung saan niya iniingatan ang mahahalagang dokumento. Naroon ang notebook kung saan niya ay record ang lahat ng family expenses. Sa loob ng mga taon, maingat niyang ni-record, hindi dahil sa distrust, kundi dahil sa habit bilang working woman na alam ang halaga ng bawat sentimo. Ang mga numero ay tumama sa kanya na parang suntok sa tiyan. Sa nakalipas na 5 taon, gumastos siya ng mahigit 750,000 kay Maria at Juan. 750,000 na galing sa kanyang pension, sa kanyang lifelong savings, sa perang inipon niya para sa sariling medical expenses kapag tumanda siya. Birthday dinner ni Juan, 500. Pag-ayos ng kotse ni Maria, 40,000. Pamimili ng Pasko para sa buong pamilya, 47,500. Flights ni Maria at Juan para bisitahin ang biyenan, 30,000. Upa ni Maria nang mawalan ng trabaho si Juan, 60,000 sa 3 buwan. At hindi kailanman, ni minsan, tinanong kung kamusta siya, kung kailangan niya ng anuman, kung sapat ang pera niya para sa gamot, o para ayusin ang tumutulo na bubong na pinabayaan niya sa loob ng 2 taon, kasi mas inuna niya ang emergencies ni Maria. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, at sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, ay pinahintulutan ang sarili na umiyak. Hindi siya umiyak dahil sa lungkot. Umiyak siya dahil sa galit.
Galit kay Maria sa pag-take for granted sa kanya. Galit kay Juan sa pagtrato sa kanya na parang libreng katulong. Pero higit sa lahat, galit sa sarili sa pagpapahintulot na mangyari ito. Tumunog ang telepono. Si Maria ulit. Nay, pakiusap. Hindi niyo pwede gawin to sa akin. Sinabi ko na kay Juan na kayo ang magluluto. Inimbita na niya ang buong pamilya niya. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ko alam magluto para sa ganoon karami. Matuto ka, sagot ni Lourdes nang may kalmadong hindi niya alam na taglay niya. Nay, katawa-tawa to. Kanselahin niyo yang ridiculous na trip na yan. Saan kayo pupunta mag-isa? Sa anong pera? Maging realistic tayo. Hindi kayo pwede mag-travel mag-isa sa edad niyo. Sa edad niya, para bang ang pagiging 72 ay automatikong ginawa siyang invalid na kailangan ng permiso para sa sariling desisyon. Para bang ang pagiging lola ay nag-obliga sa kanya na forever isuko ang pagiging babae na may sariling desires. Maria, may sapat akong pera para mag-travel. Ang parehong pera na ginagastos ko sa inyo sa loob ng mga taon. Ano ang sinasabi niyo? Hindi kami humihingi ng pera sa inyo. Ang kasinungalingan ay sobrang blatant na naduwal si Lourdes. Talaga bang nakalimutan ni Maria ang lahat ng loans na hindi binayaran? O simpleng desisyon niya na hindi yon binilang kasi galing sa ina niya? Maria, may lahat akong resibo, lahat ng proof. Bawat sentimo na ginastos ko sa inyo sa loob ng 5 taon ay documented. Katahimikan. Tapos ang boses ni Maria, mas maliit, mas insecure. Nay, iba yon. Pamilya tayo. Pamilya ay tumutulong sa isa't isa. Tama ka, anak ko. Pamilya ay tumutulong sa isa't isa. Kailan huling tumulong ka sa akin? Higit pang katahimikan. Alam ni Lourdes na desperado si Maria na gumagawa ng mental inventory. Sinusubukang alalahanin ang anuman na gesture ng generosity sa ina niya. Hindi niya makikita kasi wala yon. Lagi akong nandito para sa inyo, Nay. Lagi kitang tinatawagan. Tinatawagan mo ako kapag may kailangan ka. May pagkakaiba yan. Ang katotohanan ay nakabitin sa hangin na parang akusasyon. Tumayo si Lourdes at naglakad patungo sa bintana. Tumitingin sa kalye kung saan siya nakatira sa loob ng 40 taon. Ang parehong kalye kung saan niya pinalaki si Maria, kung saan niya inyakan ang kamatayan ni Roberto, kung saan siya tumanda. Naghihintay na tratuhin siya ng may respeto na nararapat sa kanya. Bukas, pupunta ako sa travel agency, sabi niya sa wakas. At kailangan mong ayusin yan mag-isa. Noong gabing yon, hindi makatulog si Lourdes. Nakahiga siyang gising na nakatitig sa kisame ng kwarto. Nakikinig sa pamilyar na tunog ng bahay niya. Ang hum ng lumang refrigerator. Ang patuloy na patak mula sa banyo na hindi niya naayos kasi lagi may mas urgent na babayaran. Ang kriyak ng lumang kahoy na nagsisettle sa mga taon. Nang 3 oras ng madaling araw, tumayo siya at naglakad patungo sa kusina. Nagbrew siya ng 1 tasa ng chamomile tea. Ang paihong klase na ginagawa niya kay Maria noong bata pa ito at may nightmares. Kung gaano ironic na ngayon siya ang may nightmares. Pero ang kanyang nightmares ay totoo at may pangalan. Tinatawag silang ingratitude, emotional abuse, at ang kakilakilabot na pakiramdam na nasayang ang 30 taon ng kanyang buhay na maging ang taong kailangan ng lahat, pero walang pinahahalagahan. Umupo siya sa mesa sa kusina na may mainit na tasa at nagsimulang magbalik-tanaw. Hindi ang matatamis na alaala na pinakain niya sa loob ng mga taon, kundi ang iba, ang mga inilibing niya ng malalim kasi masyadong masakit. Naalala niya ang unang beses na pinababa ni Maria ang pakiramdam niya. 3 taon na ang nakaraan sa baby shower ng kapitbahay. Si Maria ay dumating ng late tulad ng dati. At nang may nag-comment kung gaano elegante si Lourdes sa bagong damit, sinabi ni Maria, "Opo, bumili si nanay ng bagong damit. Sana hindi siya gumastos ng sobra. Alam niyo naman kung paano ang mga matatanda sa pera. Mga matatanda, para bang ang pagiging matanda ay kasing kahulugan ng pagiging irresponsible. Para bang ang 72 taon niyang experience sa pagtatrabaho at pamamahala ng pera ay walang halaga kumpara sa 28 taon ni Maria na nabubuhay sa favor. Naalala niya ang araw na unang kumain si Juan sa bahay niya noong bagong ligawan pa si Maria. Nagluto si Lourdes ng maraming oras. Adobo at green sauce, saffron rice, refried beans, handmade tortillas, 3 clays ng salsa. Kumain si Juan nang hindi tumitingin sa plato. Walang thank you o masarap to. Sa huli, audible siyang dumighay at sinabi, "Okay lang." Pero si nanay niya, si Rosa, ay naglalagay ng mas maraming sili sa kanya. Tumawa si Maria. Ang sariling anak niya ay tumawa sa insulto sa ina niya. Naalala niya ang lahat ng Pasko na nagluto siya para sa 1-0, 12, 15 katao
para sa pamilya ni Juan, habang nakaupo sila sa living room niya nanonood ng tea at nag-criticize ng lahat. Masyadong malamig ang bahay, masyadong malakas ang musik, masyadong simple ang decorations, at hindi siya pinagtanggol ni Maria. Hindi kailanman. Naalala niya ang araw na kailangan niyang pumunta sa emergency room kasi malalim ang hiwa sa kamay niya habang nagluluto para sa birthday ni Juan. Si Maria ay dumating sa hospital 2 oras pagkatapos. Hindi kasi abala siya, kundi kasi nasa beauty salon siya. Oh, Nay, kailangan ba talaga ng ganoong drama? Ilang tahi lang yan. Ilang tahi lang. Para bang ang sakit ng ina niya ay laging maliit lang. Naalala niya nang ibinenta niya ang engagement ring ni Roberto, ang tanging valuable keepsake niya sa yumaong asawa, para pautangin si Maria ng 150,000 nang mawalan ng trabaho si Juan. Ipinangako ni Maria na babayaran sa 3 buwan. 2 taon na ang nakaraan yon. Naalala niya ang oras na may flu siya sa loob ng 1 linggo. Sobrang sakit na halos hindi siya makabangon sa kama. At hindi siya binisita ni Maria ni minsan. Pero noong araw na gumaling siya, tinawagan siya ni Maria para magdilig ng halaman sa bahay nila kasi pupunta sila sa romantic weekend getaway. At naalala niya ng may clarity na nagulat sa kanya ang exact moment nang tumigil siya na maging tao para maging function. Ito ay noong libing ni Tita Helena Santos, ang kapatid ni Roberto. Si Lourdes ay umiyak kasi sobra niyang namimiss ang sister-in-law niya. Nakasama niya sa maraming taon ng confidences at tawa. Lumapit si Maria, pero hindi para aliwin siya. Lumapit siya para bumulong sa tainga niya. Nay, huwag kayong umiyak ng ganoon. Mag-iisip ang mga tao na kayo. Bukod pa roon, kailangan niyo akong sunduin bukas ng maaga ng damit ko sa dry cleaner. Kailangan ko yon. Hindi. Pwede ba o pwede niyo ba? Kailangan niyo. Para bang sinasabi sa empleyado. Lumamig na ang tiyan niya sa mga kamay. Pero hindi napansin ni Lourdes. Masyado siyang abala sa pagproseso ng 30 taon ng maliliit na kamatayan. Maliliit na pagpapahiya. Moments na nilunok niya ang dignidad para mapanatili ang peace ng pamilya. Tumunog ulit ang telepono. 4 na ng madaling araw. Nay, gising kayo. Hindi ako makatulog sa iniisip nito. Galit na galit sa akin si Juan. Sabi niya, paano ko ayusin ang hapunan? Bumili na ng plane tickets ang mga magulang ko. Hindi niyo pwede gawin to sa akin. Ang boses ni Maria ay desperado. Pero hindi na nadama ni Lourdes ang automatic urge na iligtas siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang mga problema ng anak niya ay tunog na problema na ginawa ng anak niya at pwede niyang ayusin. Maria, 4 na ng madaling araw. Alam ko, pero hindi ako makatulog. Nay, pakiusap, maging reasonable tayo. Pwede tayong maghanap ng solusyon. Paano kung ako ang magbayad ng lahat ng ingredients? Paano kung mas tumulong ako sa kusina? Para bang ang problema ay ang dami ng tulong at hindi ang fundamental fact na plano nilang gamitin ang bahay niya, ang oras niya, ang lakas niya, at ang pera niya nang hindi man lang tinatanong kung agree siya. Maria, simple lang ang solusyon. Maghapunan kayo sa bahay niyo. Pero masyadong maliit ang bahay namin. Tapos mag-rent kayo ng hall. Gastos yan. At ang oras ko, ang bahay ko, at ang trabaho ko ay hindi gastos, di ba? Katahimikan. Mahaba at mabigat na katahimikan na naglalaman ng 30 taon nang hindi sinasabing katotohanan. Nay, hindi ko alam ano ang mali sa inyo lately. Nagiging weird kayo. Sobrang selfish. Selfish. Ang salitang naririnig ng bawat babae na nagdadare mag-set ng boundaries sooner or later. Ang salitang ginagamit para maging guilty ang mga babae sa pagkakaroon ng sariling needs. Maria, binabaan ko na ang telepono. At huwag mo akong tawagan ulit hanggang makahanap ka ng solusyon na hindi ako kasali. Nay, binabaan ni Lourdes ang telepono at inunplug ito mula sa wall. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamaganda na narinig niya sa loob ng mga taon. Kinabukasan, gumising si Lourdes ng may strange feeling sa dibdib. Sa una, akala niya anxiety, pero pagkatapos ng ilang minuto, na-realize niya na may hindi niya nadama sa loob ng mga dekada. Kalayaan. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, hindi niya kailangang mag-isip kung ano ang kailangan ni Maria. Anong problema ang kailangan niyang ayusin? Anong sacrifice ang kailangan niyang gawin? Maingat siyang nagbihis, pinili ang paborito niyang cream blouse, ang laging pinupunan ni Maria, na sinasabi na mukha siyang matanda roon. Sinuklay niya ang buhok sa harap ng salamin at sa unang pagkakataon sa mga taon ay talagang tiningnan ang sarili. Hindi para maghanap ng wrinkles o gray hairs na itatago, kundi para kilalanin ang sarili. Naroon si Lourdes Santos, 72 taong gulang, biyuda, ina, pero higit sa lahat babae.
Naglakad siya patungo sa downtown ng may firm steps. Bawat block na dinaanan niya ay parang Declaration of Independence. Ang travel agency ay nasa Main Street sa pagitan ng pharmacy, kung saan niya binibili ang gamot, at ang bakery, kung saan niya binibili ang tinapay araw-araw sa loob ng 40 taon. Magandang umaga, ma'am. Paano ko po kayo matutulungan? Ang young woman sa counter ay may genuine smile. Hindi ang forced smile na natutunan ni Lourdes na kilalanin sa mga taong nakakakita sa kanya bilang lola lang ng isang tao. Gusto ko pong mag-trip sa Pasko. Napakaganda po niyan. May destination po ba kayong naiisip? Mag-travel po kayo kasama ang pamilya. Mag-isa ako at gusto ko pong pumunta sa pinakamalayo dito. Ang agent, na ang pangalan ay Emily Cruz ayon sa badge niya, ay hindi nagpakita ng surprise o pity. Binuksan lang niya ang computer at nagsimulang ipakita ang options. May magagandang packages po kami para sa solo travelers. Interested po ba kayo sa beaches, mountains, historic cities? Tumingin si Lourdes sa mga larawan na ipinakita ni Emily. White sand beaches sa Boracay, snowy mountains sa Baguio, cobblestone streets sa Vigan. Sa loob ng mga taon, mga lugar na to ay nakita niya lang sa magazines na binabasa niya sa waiting room ng doktor. Iniisip na pangarap, yon para sa ibang tao. Para sa mga taong may karapatan maging masaya. Magkano po ang plano niyong gastusin? Tanong ni Emily ng mahinahon. Naisip ni Lourdes ang 750,000 na ni-document niya sa notebook. 750,000 na ibinigay niya ng walang iniisip. Walang humihingi ng kapalit. Naniniwala na ang pag-ibig ay binibili sa sacrifice. May 250,000 ako, sabi niya. At habang sinasabi niya ito, na-realize niya na ito ang unang pagkakataon sa mga taon na nagsasalita siya tungkol sa pera niya. Hindi ang pera na kailangan niyang itabi para sa emergencies ni Maria. Ngumiti ng mas malawak si Emily. Sa 250,000, pwede po tayong gumawa ng incredible. Paano po ang tour sa Bohol at Palawan? 3 linggo na bumisita sa Chocolate Hills, Underground River, beaches sa El Nido, hotels na may history, meals included, guides na nagsasalita ng English. Perpekto po para sa isang gustong magrediscover ng sarili. Magrediscover ng sarili. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa dibdib ni Lourdes na parang bell. Kailan huli siyang gumawa ng bagay para lang magrediscover ng sarili? Interested ako. Kailan po ang departure? May departure po kami sa December 20. Babalik po kayo sa January 10. Eksakto sa holidays ng Pasko. Eksakto kapag inaasahan ni Maria na nagluluto siya para sa 15 estranghero sa sariling bahay. Ang irony ay sobrang perpekto na halos tumawa si Lourdes. Kailangan niyo po bang isipin? Tanong ni Emily. Hindi. Sagot ni Lourdes ng walang hesitation. Gusto ko pong i-book yang trip na yan ngayon. Habang inihahanda ni Emily ang documents, naramdaman ni Lourdes ang mixture ng terror at euphoria. Ito ang pinaka-impulsive na desisyon na ginawa niya. Pero ang pinaka-may sense. Sa unang pagkakataon, pinili niya ang sariling kaligayahan kaysa sa expectations ng iba. Kailangan ko po ng copy ng passport niyo at credit card para sa deposit, sabi ni Emily. Kinuha ni Lourdes ang passport niya mula sa purse. Valid ito kasi ni-renew niya last year na may second hope na someday gagamitin niya. Pinagtatawanan ito ni Maria nang malaman niya. Bakit niyo ni-renew ang passport, Nay? Saan kayo pupunta? Sa Bohol at Palawan. Naisip ni Lourdes nang may ngiti. Pupunta ako sa Bohol at Palawan. Nang lumabas siya sa travel agency na may tiket sa kamay, pakiramdam niya iba na siyang babae. Hindi lang ang trip. Ito ang representasyon ng trip. Ang desisyon na mamuhay para sa sarili. Tumunog ang cellphone niya. Message ito mula kay Maria. Nay, sabi ni Juan kung hindi niyo kanselahin, yang ridiculous na trip. Sasabihin niya sa buong pamilya niya na selfish kayo at sinira niyo ang Pasko. Gusto niyo ba yon? Binasa ni Lourdes ang message ng 2 beses. Sa una ng may old instinct ng panic at guilt. Sa pangalawa ng may bagong malamig na clarity. Si Juan, na hindi nagtrabaho ng higit sa 6 na buwan ng sunod. Si Juan, na nakatira sa bahay niya ng 3 buwan ng walang bayad na upa. Si Juan, na kumain ng pagkain niya, gumamit ng kuryente niya, tubig niya, internet niya, at ngayon may lakas ng loob na tawagin siyang selfish. Nagtype siya ng clear reply. Sabihin ni Juan sa pamilya niya kung ano ang gusto niya. Nasa Pilipinas ako sa loob ng bansa, kaya hindi ko maririnig. Ang reply ay dumating agad. Sa loob ng bansa. Baliw kayo ba? Sa anong pera? Sa pera ko, isinulat ni Lourdes, at pagkatapos ng sandaling pag-iisip, idinagdag niya, ang paehong pera na ginagastos ko sa inyo sa loob ng mga taon. Agad na tumunog ang phone niya. Tinatawagan siya ni Maria.
Tiningnan ni Lourdes ang screen, nakita ang pangalan ng anak niya, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, desisyon niyang hindi sagutin. Pinatay niya ang phone at inilagay sa purse. May mas mahalaga siyang gagawin kaysa makinig sa reproaches at manipulations. Kailangan niyang bumili ng luggage. Kailangan niyang i-check kung anong damit ang dadalhin sa mga isla sa December. Kailangan niyang simulan ang pamumuhay sa buhay na ipinagpaliban niya sa loob ng 72 taon. Habang naglalakad siya patungo sa luggage store, nararamdaman ni Lourdes na mas magaan sa bawat hakbang. Para bang nagdadala siya ng invisible backpack na puno ng bato sa loob ng mga dekada, at sa wakas ay inalis niya ito. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, may inaabangan siya, at wala itong kinalaman sa paggawa ng masaya sa iba. Sa susunod na 3 araw, pinatay ni Lourdes ang phone niya. Hindi kasi natatakot siya sa calls ni Maria, kundi kasi nadiskubre niya ang isang wonderful na bagay. Katahimikan. Ang katahimikan ng hindi kailangang ipaliwanag ang desisyon niya sa kahit sino. Ang katahimikan ng hindi kailangang mag-justify kung bakit siya nararapat maging masaya. Ginugol niya ang mga araw na yon sa paghahanda para sa trip na parang teenager na naghahanda sa first date niya. Bumili siya ng bagong suitcase, wine red, elegant, at practical. Bumili siya ng damit na hindi niya daring isuot noon. Stylish na beige coat na mukhang sophisticated siya. Brightly colored scarves. Comfortable pero maganda na sapatos para maglakad sa mga isla. Sa downtown bookstore, bumili siya ng guide sa Bohol at Palawan, at ginugol ang oras sa pag-aaral ng maps, marking ang mga lugar na gustong bisitahin. Ang Chocolate Hill sa Bohol, kung saan niya makikita sa unang pagkakataon ang mga painting na hinangaan niya sa books sa loob ng mga taon. Ang Tarsier Sanctuary sa Bohol, na parang galing sa dream. Ang underground river sa Palawan, kung saan niya iimagine ang buhay ng mga tao 2,000 taon na ang nakaraan. Ang beaches ng El Nido, kung saan siya magkaka-coffee habang nanonood ng mga bangka. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, may sarili niyang plano. Isang bagay na hindi involve ang well-being ng kahit sino maliban sa sarili niya. Sa ika-4 na araw, desisyon niyang buksan ang phone. May 47 missed calls mula kay Maria, 12 voice messages, at 23 text messages. Binasa niya lahat ng may kalmadong nagulat sa sarili. Nay, sagutin niyo ang phone. Nay, katawa-tawa to. Parang bata kayo. Sabi ni Juan, kung hindi kayo magbago ng isip, kailangan naming maghanap ng ibang solusyon. Nay, bumili na ng plane tickets ang pamilya ni Juan. Hindi niyo pwede sirain ang Pasko ng ganoon karaming tao. Sobrang disappointed ako sa inyo. Hindi ko akalain na magiging ganoon kayo selfish. Nay, pakiusap. Kailangan ko kayo. Ang mga messages ay sumunod sa paihong pattern. Una galit, tapos emotional blackmail, tapos victimhood. Para bang binabasa ang manual sa psychological manipulation. Ang pinakamalungkot ay nasa loob ng mga taon ang manual na yon ay perfect na gumana sa kanya. Pero hindi na ngayon. Dinyal niya ang number ng kaibigan niyang si Beatriz R. Reyes, ang tanging taong kilala niya na laging nagsasalita sa kanya ng honest. Kahit masakit ang honesty na yon. Lourdes, nasaan ka ba? Tinawagan ako ni Maria, kahapon tanong kung alam ko kung nasaan ka. Parang hysterical siya. B. Kailangan kitang kausapin. At kailangan mo akong maging honest. Nagkita sila sa Corner Cave. Ang paihong kung saan sila nagkikita once a week sa nakalipas na 10 taon. Si B sa 74 ay ang direct at unfiltered na babae pa rin na siya sa buong buhay niya. Siya ay naging biyuda sa parehong taon ni Lourdes. Pero iba ang landas na tinahak niya. Natuto siyang mag-drive, nag-painting classes, nag-travel sa tour groups, at nagkaroon pa ng ilang discreet romances. Iba ang itsura mo. Ang unang sinabi ni B nang makita siya. Mas kamukha mo ang sarili mo. Ikinuwento ni Lourdes ang lahat. Ang tawag ni Maria, ang demand na mag-organisa ng hapunan para sa 15 tao, ang pagtanggi niya, ang trip sa Bohol at Palawan na nibook niya. Nakikinig si B nang walang interrupt. Tumatango occasionally hanggang matapos si Lourdes. At ano ang iniisip mo? Tanong ni Lourdes. Selfish ba ako? Tumawa si B. Tawa na parang jingle bells. Oh, Lourdes, alam mo ba kung ilang taon akong naghihintay na magkaroon ka ng conversation na to sa sarili mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig ko sabihin? Nakita ko kung paano ka tratuhin ni Maria sa loob ng mga taon. Nakita ko kung paano mo pinahintulot na tratuhin ka. At bawat beses na sinubukan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, ipinagtatanggol mo siya. Pero anak ko siya, B. Pero nahihirapan siya. Pero kapag ina ka, familiar ba? Namula ang pisngi ni Lourdes. Familiar. Ginamit niya ang paihong excuses sa loob ng mga taon para i-justify ang hindi ma-justify.
B. Akala mo ba masama akong ina sa pagpunta sa trip sa Pasko? Akala ko ikaw ay babae na sa wakas natututo ng difference sa pagiging good mother at useful mother. Ang good mother ay nagtuturo sa anak na maging independent, responsible, grateful. Ang useful mother ay gumagawa ng lahat para sa anak hanggang makalimutan nila kung paano gawin ang mga bagay para sa sarili. Ang mga salita ni B ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa. Si Lourdes ay naging useful mother, hindi good mother. Siya ang nag-solve ng lahat ng problema ni Maria, hanggang nawala ang ability ni Maria na ayusin ang sariling problema. Nagbigay siya ng sobrang unconditional love na natuto si Maria na i-take for granted ito. Pero hindi ba supposed ang ina na laging available para sa anak? Lourdes, 33 taong gulang na si Maria. Hindi na siya bata. Siya ay adult woman na kasal at may sariling bahay. Kung sa 33, hindi siya makapag-organisa ng hapunan ng Pasko nang wala ang nanay niya na gumagawa ng lahat. Ang problema ay hindi ikaw. Ang problema ay hindi mo siya tinuruan na kaya niya gawin mag-isa. Pero pagkamatay ni Roberto, gusto kong gawin lahat para sa kanya. At okay yon noong 15 siya. Pero patuloy kang naging lahat sa kanya noong 20 at 25 at 30 siya. At ngayon naniniwala siya na trabaho mo yon, na umiiral ka para ayusin ang problema niya. Tahimik si Lourdes, pinoproseso ang mga salita ng kaibigan niya. Masakit kilalanin na marahil minahal niya si Maria sa maling paraan. Na sa pagsubok na protektahan siya sa lahat, ginawa niya siyang incapable na protektahan ang sarili. B. Ano ang gagawin ko kung hindi na siya makipag-usap sa akin? Tapos madidiskubre mo kung talaga niyang mahal ka o mahal lang niya ang ginagawa mo para sa kanya. Simple at kakilakilabot ang katotohanan. Sa loob ng mga taon, nagkamali si Lourdes na maging necessary ay maging love. Naniniwala siya na hanggat kailangan siya ni Maria, mamahalin siya nito. Pero ang true love ay hindi kasama ng list ng requirements. Ang true love ay hindi conditioned sa usefulness. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat na to? Tanong ni B, na hindi talaga kilala ni Maria kung sino ka. Kilala lang niya ang version mo na nagsosolve ng problema at nagbibigay ng pera. Hindi niya kilala si Lourdes, ang babae, ang may sariling pangarap at nararapat sa respeto. Sa unang pagkakataon sa mga araw, nadama ni Lourdes na gusto niyang umiyak, pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa relief. May nakakita sa kanya. May nakaintindi na siya ay higit pa sa maternal function. Pumunta ka sa Bohol at Palawan, sabi ni Bey, hinawakan ang kamay niya. Pumunta ka at magrediscover kung sino ka kapag hindi ka nanay ng iba. Kinabukasan, desisyon ni Lourdes na oras na para direktang harapin ang sitwasyon. Hindi siya pwede pumunta sa mga isla na may bigat ng undeclared war. Kailangan niyang makipag-usap kay Maya face-to-face one last time para mag-set ng boundaries ng definitive. Binuksan niya ang phone at dinyal ang number ng anak niya. Nay, sa wakas, nasaan kayo? Sobrang worried ako. Sabi ni Juan, marahil natisod kayo at kaya kayo nagiging weird. Naroon ulit. Ang false concern agad sinundan ng explanation na ginagawa siyang senile old woman. Si Juan, syempre, may medical theory tungkol sa behavior niya. Si Juan, na hindi kailanman nagpakita ng genuine concern sa well-being niya. Maria, kailangan mong pumunta sa bahay ko. Kailangan nating mag-usap. Usap tungkol sa ano? Tungkol sa pagkansela ng ridiculous na trip na yan at pag-ayos ng hapunan ng Pasko na parang adults. Pumunta ka ng 3 oras ng hapon at mag-isa ka. Mag-isa. Bakit? Gusto rin ni Juan na makipag-usap sa inyo. Sabi niya kailangan niyong maintindihan ang reality ng sitwasyon. Ang reality ng sitwasyon. Ayon kay Juan, ang lalaking nakatira sa bahay niya ng 3 buwan ng walang bayad na upa. Ngayong gusto ipaliwanag ang reality sa kanya. Maria, either mag-isa ka o umalis kayong dalawa. Hindi ako nag-negotiate nito. Pumasok si Maria ng may annoyed look. Parang teenager na unfairly punished. Umupo siya sa sofa ng crossed arms. Radiating resentment. Nay, kailangang tumigil to. Parang spoiled child kayo. Pinag-uusapan kayo ng buong pamilya. Anong pamilya, Maria? Ang pamilya ni Juan na hindi pa ako inimbita sa anuman. Ang pamilya na kilala lang ako bilang babaeng libreng nagluluto para sa gatherings nila. Hindi yan totoo. Pinahahalagahan kanila ng husto. Kailan huling tinanong ng kahit sino sa kanila kung kamusta ako? Kailan huling nagdala sila ng gift sa akin o inimbita akong kumain o tumawag lang para makipagchika? Binuka ni Maria ang bibig para sumagot pero nanahimik. Alam ng dalawa ang sagot. Hindi kailanman. Maria, sa loob ng 5 taon, ako ang unpaid domestic worker ng pamilya ng asawa mo. At sa loob ng 5 taon,
Okay lang sa'yo yon. Hindi yan totoo. Lagi ka naming tinatrato Maria. Lagi niyo akong tinatrato ng may respeto. Laging considered ang feelings ko. Laging valued ang oras ko. Tumayo si Lourdes at kinuha ang expense notebook niya. Inilagay niya ito sa coffee table. Binuksan sa page kung saan niya ginawa ang total. 750,000. Yan ang ginastos ko sa inyo sa loob ng 5 taon. Pera na galing sa pension ko, sa savings ko, sa pera na dapat inilalaan ko para sa old age ko. Tumingin si Maria sa mga numero nang malaki ang mata. Nay, hindi kami humingi na i-track nyo yan. Tama ka. Hindi nyo hiniling na i-track ko yan. Ni hindi nyo hiniling ang permission ko bago gastusin ang pera ko. Inassume nyo lang na available, yon sa inyo. Pero pamilya tayo. Pamilya ay tumutulong sa isa't isa. Sabihin mo sa akin, Maria, paano mo ako tinulungan sa 5 taon na to? Katahimikan. Katahimikan na sobrang malalim na marinig ang tiktak ng wall clock sa kusina. Nandito ako lagi kapag kailangan nyo ako. Kailan ako nangailangan sa'yo, Maria? Bigyan mo ako ng example. Higit pang katahimikan. Desperado si Maria na naghahanap sa memory niya ng oras na siya ang nagbigay kaysa tumangga. Noong may sakit kayo. Noong may flu kayo last year. Hindi kayo binisita ni minsan. Nalaman ko pagkatapos na nasa spa, kayo kasama ang friends ni Juan. Namula ang pisngi ni Maria. Kasi, hindi ko alam na ganoon kalala. Nag-send ako ng 3 messages na sinabi kong sobrang sakit ang pakiramdam ko. Hindi kayo nag-reply. Nay, hindi nyo pwede initpick ang bawat maliit na bagay. Ngayon, hindi maliit na bagay yan, Maria. 30 taon ng maliit na bagay na naipon hanggang dito. Hanggang sa relationship kung saan ako ang nagbibigay ng lahat at ikaw ang tumatanggap ng lahat. At noong araw na desisyon kong mag-set ng boundaries, ako ang masama. Nagsimulang umiyak si Maria. Hindi ang genuine CRY ng isang nakaintindi ng harm na ginawa niya, kundi ang manipulative CRY ng isang alam na gumana ang luha noon. Nay, hindi kayo pwede umalis sa Pasko. Hindi niyo pwede iwan akong mag-isa sa problemang to. Maria, ikaw ang gumawa ng problemang to. Sinabi mo sa pamilya ni Juan na ako ang magluluto nang hindi tinatanong ako. Inassume mo ang bahay ko, ang oras ko, at ang pera ko ay nasa disposal mo. Hindi ko problemang ayusin to. Pero hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam magluto para sa ganoon karami. Matuto ka. Mag-hire ng catering service. Mag-order ng food. May daang solusyon na hindi ako kasali. Gastos yan. At ang trabaho ko ay hindi gastos, di ba? Pinunasan ni Maria ang luha at nagbago ng tactics. Nay, kung gagawin niyo to, sobrang magagalit sa akin si Juan. Sabi niya kung magiging unwelcome ang pamilya niya. Kasalanan ko yon. Tapos marahil oras na para matuto si Juan na ayusin ang sariling family problems niya, kaysa i-delegate sa mother-in-law niya. Hindi kayo pwede magsalita ng ganoon tungkol sa asawa ko. Pwede at gagawin ko. Si Juan ay 35 taong gulang na lalaki, na hindi pa nag-organisa ng family gathering sa buhay niya, kasi laging may babae na gumagawa para sa kanya. Una ang nanay niya, si Rosa, ngayon ako. Kailan siya mag-grow up? Tumayo si Maria mula sa sofa ng may fury. Nakikita ko kung ano ang nangyayari. Selos kayo kasi hindi na ako sa inyo lang. Selos kayo kay Juan. Ang akusasyon ay sobrang absurd na halos tumawa si Lourdes. Maria, hindi ako selos kay Juan. Pagod na ako na maging libreng domestic worker niya. Alam mo ba, Nay, pumunta kayo sa stupid trip niyo. Ayusin namin to nang wala kayo. At kapag bumalik kayo at nakaramdam ng loneliness, huwag kayong umiyak sa akin. Lumabas si Maria nang malakas ang pagkasara ng pinto na nayanig ang buong bahay. Nanatili si Lourdes sa gitna ng living room, humihinga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, sinabi niya eksakto kung ano ang iniisip niya, at hindi nag-end ang mundo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa strange calm. Inasahan ni Lourdes na magiging guilty siya. Inasahan niya ang doubts, remorse, ang maliit na voice sa loob na nagsasabi na masyado siyang harsh kay Maria. Pero ang voice na yon ay hindi dumating. Sa halip, nadama niya ang isang bagay na hindi niya nadama sa mga dekada. Peace. Gumising siya bawat umaga ng walang anxiety sa pag-iisip kung anong problema ni Maria ang kailangan niyang ayusin sa araw na yon. Kumain siya ng breakfast ng tahimik, binabasa ang newspaper mula cover to cover. Isang bagay na hindi niya ginawa sa mga taon kasi laging nagmamadali siya sa pag-ayos ng family emergency. Naglakad siya ng walang huri sa park. Nag-o-observe ng details na pinabayaan niya sa mga taon. Ang autumn colors sa mga puno, matatandang couples na nagpapakain ng dogs,
Mga bata na naglalaro ng may freedom na nakalimutan niyang umiiral. Isang hapon, habang nag-o-organize ng damit para sa trip, tumunog ang doorbell. Inasahan niyang si Maria. Marahil pumunta para mag-apologize. Marahil para sa one last manipulative attempt. Pero nang binuksan niya ang pinto, nakita niya si Rosa, ang nanay ni Juan. Si Rosa ay 68 taong gulang na babae. Elegant at malamig, na laging tinatrato si Lourdes ng distant courtesy. Sa 5 taon na kilala nila, hindi sila nagkaroon ng conversation na tumagal ng higit sa 0 minuto. Lourdes, sorry sa pagpunta ng walang warning. Pero kailangan nating mag-usap. Sige, Rosa, pasok ka. Pumasok si Rosa at umupo sa sofa ng may rigid posture na parang may unpleasant mission. Lourdes, sinabi sa akin ni Maria ang sitwasyon. Tungkol sa desisyon niyong mag-trip sa Pasko. Pupunta ako sa Bohol at Palawan. Isang bagay na gusto kong gawin sa loob ng mga taon. Naiintindihan ko na gusto niyong mag-travel. Pero hindi ba inappropriate ang timing? Naplan na namin lahat. Bumili na ng plane tickets ang pamilya ko. Pinag-aralan ni Lourdes ang mukha ni Rosa. Walang mali sa mga salita niya. Pero may automatic assumption na mas important ang plans ng iba kaysa sa kanya. Rosa, pwede ko bang tanungin ang isang bagay? Sa 5 taon na to, ilang beses inimbita ng pamilya mo ako sa anuman? Nablink si Rosa. Halatang hindi niya inasahan ang tanong na yon. Well, laging pinahahalagahan namin na binubuksan niyo ang bahay niyo para sa family gatherings. Hindi yon ang tinanong ko. Tinanong ko ilang beses niyo akong inimbita sa anuman. Sa bahay niyo, sa restaurant, sa celebration kung saan ako ang guest at hindi ang hostess. Humaba ang katahimikan. Tumingin si Rosa sa mga kamay niya. Halatang uncomfortable. Lourdes, laging iniisip namin na enjoy kayong maging hostess. Sobrang galing niyong magluto at sobrang welcoming ang bahay niyo. Rosa, sa loob ng 5 taon, nagluto ako para sa pamilya niyo bawat Pasko, bawat birthday, bawat special occasion. Gumastos ako ng libu-libong piso sa pagkain, decorations, gifts. Nilinis ko ang bahay ko bago at pagkatapos ng bawat gathering. Naghugas ako ng bundok ng plato. At sa loob ng 5 taon, walang sinuman sa pamilya niyo ang genuine na nag-thank you sa akin. Pero Lourdes, laging namin last year sa hapunan ng Pasko. Pinuna ng sister mo si Carmen ang lechon ko. Sinabi na masyadong dre. Ang brother-in-law mo, si Elias, nagreklamo na kulang ang beer. Ang anak mo, si Juan, dumighay sa mesa tapos natulog sa sofa ko habang naghuhugas ako ng plato. Yan ba ang appreciation, Rosa? Namula si Rosa. Halatang alam niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Lourdes. Pero hindi niya naisip mula sa perspective ng hostess. Lourdes, hindi ko na-realize. Siyempre hindi mo na-realize kasi sa loob ng 5 taon lahat kayo nakakita sa akin bilang part ng furniture sa family gatherings. Ang babaeng nagluluto, naglilinis, at nagbabayad. Pero walang sariling feelings. Hindi yan totoo. Kami Rosa, sabihin mo sa akin ang isang bagay. Alam mo ba ang paborito kong color? Alam mo ba kung anong klase ng musik ang gusto ko? Alam mo ba kung may hobbies ako? Dreams, interests na hindi pagluluto para sa pamilya nyo. Tumingin si Rosa sa kanya ng malaki ang mata. Halatang na-realize na wala siyang alam tungkol kay Lourdes bilang tao. Hindi ko naisip eksakto. Hindi mo naisip kasi para sa pamilya nyo. Hindi ako tao. Function ako. Tahimik si Rosa ng mahabang sandali. Nang sa wakas siya nagsalita, ang boses niya ay iba, mas maliit. Ano ang pwede nating gawin para ayusin to? Wala. Rosa, hindi mo maayos ang 5 taon ng disrespect sa isang apology. At ayaw ko nang ayusin niyo pa. Pero ang hapunan ng Pasko, pwede ang hapunan ng Pasko sa restaurant, sa bahay niyo, sa bahay ni Maria, o kahit saan na hindi sa akin. Sa loob ng 5 taon, inassume niyo na available ang bahay ko para sa gatherings niyo. Ngayong taon, matututo kayong gumawa ng ibang plans. Alam ko na nagkamali kami. Pero hindi ba extreme ang pag-cut ng all contact? Hindi ako nag-cut ng all contact. Nagsiset ako ng boundaries. Sinasabi ko na hindi na ako magiging unpaid domestic worker ng pamilya nyo. Tumayo si Rosa para umalis, pero bago umabot sa pinto, lumingon siya. Pwede ko bang tanungin ang isang personal? Sage, masaya ba kayo kailanman sa paggawa ng lahat ng o para sa amin? Ang tanong ay tumama kay Lourdes na parang suntok sa tiyan. Hindi kasi cruel ito, kundi genuine. At ang sagot ay devastatingly honest. Hindi, Rosa, hindi ako masaya. Masyado akong abala sa pagiging useful na nakalimutan ko kung paano maging masaya. Tumango si Rosa ng dahan-dahan. Para bang sa wakas na intindihan ang isang importanteng bagay. Sana makita nyo ang happiness na yon sa trip nyo. Pag-aalis ni Rosa,
Umupo si Lourdes sa kusina niya nang may tasa ng tiya. Sa unang pagkakataon, may isang mula sa pamilya ni Juan na kinilala na may karapatan siyang maging masaya. Maliit na steak ito, pero may something. Tumingin siya sa kalendar sa dingding. 5 araw na lang hanggang flight niya. 5 araw para iwan ang 30 taon ng pagiging babaeng nagsusolve ng problema ng iba at simulan ang pagiging babaeng namumuhay sa sariling buhay. Tumunog ang phone. CB ito. Kamusta lahat, Lourdes? Sa tingin ko sa wakas natututo ako ng defense sa pagiging needed at pagiging respected. At ano ang pakiramdam niyan? Ngumiti si Lourdes. Genuine smile na walang makakakita, pero nadarama sa phone. Pakiramdam nito ay kalayaan. Ang araw bago ang flight, gumising si Lourdes nang may feeling ng anticipation na hindi niya nadama mula noong bata pa siya na naghihintay ng Pasko. Lahat ay ready na, ang suitcase niya maingat na napak, ang documents organized sa special folder. Ang perfect clothes para sa bawat occasion na naisip niya. Pero mas important sa lahat na yon, may taglay siya ng isang bagay na nawala sa mga dekada. Hope. Malumanay siyang naligo, pinili ang paborito niyang damit, ang terracotta color na laging pinupunan ni Maria. Sinasabi na mukhang flashy siya roon, at nagmakyup sa harap ng salamin, hindi para mukhang bata o itago ang wrinkles, kundi para ipagdiwang ang babaeng na rediscover niya. Bawat line sa mukha niya, nagsasabi ng story, at sa unang pagkakataon sa mga taon, proud siya sa story na yon. Habang kinakain niya ang last coffee sa bahay para sa breakfast, tumunog ang doorbell. Napalundag ang puso niya. Iniisip na marahil si Maria na pumunta para mag-ayos. Pero nang binuksan niya ang pinto, nakita niya ang isang completely unexpected. Isang older gentleman, elegant, na may flowers sa kamay. Emares Lourdes Santos. Ako yon. Ang pangalan ko ay David Reyes. Ako ang tatay ni Emily, ang travel agent na nag-organisa ng trip niyo sa Bohol at Palawan. Tumingin si Lourdes sa kanya ng confused. Bakit ang tatay ni Emily ay nasa pinto niya? Sinabi sa akin ni Emily tungkol sa inyo. Patuloy ni David ng may warm smile. Sinabi niya na brave woman kayo na mag-travel mag-isa sa mga isla sa unang pagkakataon. At ako, well, plano ko rin ang parehong trip, parehong dates, halos parehong itinerary. Namula ang pisngi ni Lourdes. At naisip ko kung gusto niyo ng company, hindi para sa romance o anuman pushe. Mabilis niyang nilinaw, napansin ang surprise expression sa mukha niya. Just para may kasama sa meal once in a while. May kumuha ng picture niyo kapag nasa harap kayo ng Chocolate Hills. Sobrang unexpected ito. Sobrang labas sa lahat ng naisip niya, para sa trip niya, na hindi agad alam ni Lourdes kung ano ang sasabihin. Sa loob ng mga buwan, na-visualize niya ang trip na to bilang declaration of independence niya. Ang moment ng chosen solitude niya. Pero naroon ang lalaking ito, si David, na nag-o-offer ng isang bagay na hindi niya considered. Company ng walang obligations. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko inasahan to. Ipinakita sa akin ni Emily ang picture niyo noong nasa agency kayo. Hindi para invade ang privacy niyo. Mabilis niyang ipinaliwanag. Kundi kasi sinabi ko sa kanya na hope ko makilala ang interesting people sa trip. Sinabi niya, may ngiti kayo na nagpapakita ng strength at sadness ng sabay. Ang description na yon ay nag-intrigue sa akin. Talagang tiningnan ni Lourdes si David sa unang pagkakataon. Marahil 75 siya, may neat na silver hair, kinayes sa likod ng elegant glasses, at posture na nagsasalita ng dignity ng walang arrogance. Suot niya ang brown wool sweater at well-pressed trousers. Hindi siya handsome sa traditional way, pero may something sa kanya na nagraradiate ng calm at respect. Pwede ko bang tanungin kung bakit kayo mag-travel mag-isa? Namatay ang asawa ko 2 taon na ang nakaraan. Cancer. Sa last year ng sakit niya, ipinangako ko sa kanya na kung siya ang mauna, hindi ako mananatili sa bahay feeling sorry sa sarili. Ipinangako ko sa kanya na mag-travel ako, na makikita ko ang mga lugar, na mabubuhay ako para sa aming dalawa. Lumambot ang boses niya. Ito ang first big trip ko nang wala siya. Nadama ni Lourdes ang immediate connection sa story niya. Pareho silang tumatakbo mula sa versions ng sarili na ayaw na nilang maging. Pareho silang naghahanap na magrediscover ng sarili sa malalayong lugar. At ano ang hope niyong makita sa mga isla? Ngumiti si David. Hope ko makita ang lalaki na ako, bago ako naging asawa lang ni Maria. Hope ko maalala kung ano ang gusto kong gawin kapag hindi ako nag-aalaga ng iba. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa puso ni Lourdes na parang bells. Eksakto ang nadama niya, pero hindi niya alam kung paano ay express. David, kailangan kong maging honest sa inyo. Sobrang important sa akin ang trip na to. Ito ang unang pagkakataon sa 30 taon na gumagawa ako
ng bagay completely para sa sarili ko. Ayaw kong i-compromise ito sa romantic expectations. Oh, Emares Lourdes, gentle niyang interrupt. Wala rin akong gusto ng complications. Gusto ko lang ang possibility ng sharing ng intelligent conversation once in a while at may magsabi sa akin kung may food sa ngipin ko pagkatapos kumain ng adobo sa Bohol. Tumawa si Lourdes, genuine law na nagulat sa sarili. Matagal na mula noong tumawa siya ng ganoon. Walang reservations. Walang worry kung paano tunog o kung appropriate. Alam niyo ba, David? Sa tingin ko gusto ko, yang company na yan. Seryoso. Pero may isang condition. Sabihin niyo, bawat isa sa atin ang magbabayad ng sariling expenses. Walang old-fashioned chivalry kung saan obligated ang lalaki na magbayad ng lahat. May sarili akong pera at gusto kong gamitin ito. Ngumiti ng mas malawak si David. Emares Lourdes, sa tingin ko magkasundo tayo ng mabuti. Ibinigay niya ang flowers, white at yellow daisies, simple at maganda, at umalis. Hindi muna ibinigay ang card niya na may phone number at details ng hotel niya sa Bohol. Pagkaalis niya, nanatili si Lourdes na may flowers sa kamay, pakiramdam na teenager. Hindi kasi si David ay romantic interest, masyado pang maaga para isipin yon. Kundi kasi may nakakita ng higit pa sa kanya kaysa useful mother o available lola. May nakakita ng interesting woman. Inilagay niya ang flowers sa vase at inilagay sa mesa sa kusina. Bukas ay nasa plan na siya patungo sa Bohol. At sa unang pagkakataon sa mga dekada, hindi niya eksaktong alam kung ano ang asahan. Ang uncertainty na yon na dating matatakot siya ngayon ay exiting sa kanya. Tumunog ang phone. Si Maria ito. Nay, bukas ang flight niyo, di ba? Bukas. May mahabang pause. Nay, ayaw kong umalis kayo na galit sa akin. Hindi ako umaalis na galit, Maria. Umaalis akong malaya. Pwede ba tayong mag-usap kapag bumalik kayo? Pwede tayong mag-usap kapag ready ka na talagang makinig. Another pause. Mahal kita, Nay. Mahal din kita, Maria. Pero hindi na ako magkakamali ng pag-ibig sa unlimited availability. Pagkatapos mag-hang up, inihanda ni Lourdes ang last dinner niya sa bahay bago ang trip. Walang elaborate, simple lang na sopas at salad. Kumain siya ng dahan-dahan, sinasavor ang bawat bite. Awar na bukas ay kakain siya sa mga isla. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, may komplete linya. Isang future na puno ng possibilities. 3 linggo pagkatapos, si Lourdes ay nakaupo sa maliit na terrace na may view sa dagat sa Palawan na may tasa ng kapeng barako na lasa eksakto gaya ng pinangarap niya. Ang late afternoon sun ay humahaplos sa mukha niya habang nagsusulat siya sa bagong journal na binili niya sa Bohol. Isang bagay na hindi niya ginawa mula noong teenager siya. Day 21 sa mga isla. Isinulat niya ng maingat. Ngayon naintindihan ko ang isang importanteng bagay. Ang happiness ay hindi prize na natatanggap pagkatapos ng mga taon ng sacrifice. Ang happiness ay choice na ginagawa mo bawat araw. Lumapit si David na may 2 ice cream. Lemon para sa kanya at tsokolate para sa kanya. Sa loob ng 3 linggo, nag-develop sila ng easy at comfortable friendship. Siya ay perfect travel companion. Cultured ng walang pretentious. Funny ng walang clown. Attentive ng walang intrusive. Naglakad sila ng magkasama sa Chocolate Hills. Nag-get lost ng magkasama sa mga beach ng El Nido. Tumawa sila ng magkasama nang subukan niyang magsalita ng local dialect ng may accent. At napunta sa pagtatanong ng sapatos na may kesong puti kaysa adobo na may kesong puti. Nagsusulat ng memoirs mo? Tanong ni David, umupo sa upuan sa tabi niya. Nagsusulat ng bagong story ko? Sagot ni Lourdes. Ang nagsisimula sa 72. Ang phone niya ay tumunog ng maraming beses sa trip. Messages mula kay Maria, ilan desperado, ilan galit, ilan manipulative. Sa unang ilang araw, binasa niya lahat, nadama ang pangs ng guilt. Pero gradually, nag-develop siya ng bagong perspective. Ang mga problema ni Maria ay hindi na emergencies na kailangan niyang ayusin. Lessons yon na kailangan matuto ni Maria. Ang last message na binasa niya, sent 2 days ago, ay iba. Nay, kinansela namin ang hapunan ng Pasko. Nag-away kami ni Juan ng malaki tungkol sa kung sino ang mag-aasikaso ng lahat. Sa huli, desisyon namin na hindi pa kami ready mag-organisa ng ganoon kalaki. Disappointed ang mga magulang niya sa amin. Hindi sa inyo. Sa tingin ko medyo naiintindihan ko kung bakit kayo umalis. Sana okay kayo roon. Binasa ni Lourdes ang message ng 3 beses. Walang triumph o satisfaction na nadama niya. Simple lang na quiet confirmation na tama ang desisyon niya. Natututo si Maria, marahil sa unang pagkakataon sa adult life niya,
Na ang actions ay may consequences at hindi laging may iba na mag-ayos ng problema niya. Ano ang iniisip mo? Tanong ni David. Napansin ang thoughtful expression niya. Na sa loob ng 70 taon, naniniwala ako na ang worth ko bilang tao ay depend sa kung gaano ako useful sa iba. Naniniwala ako na ang pag-ibig ay earned sa pagiging indispensable. At ngayon alam ko na ang true love ay hindi kailangang earn. Umiral yon o hindi. At ang mga taong talagang mahal ka ay hindi nawawala kapag tumigil ka na maging useful. Tumango si David. Sa loob ng 3 linggo, nag-share sila ng maraming deep conversations. Ikinuwento niya sa kanya ang mga taon na nag-alaga kay Maria. Kung paano gradually nawala ang individual identity niya sa process ng pagiging perfect husband. Ikinuwento niya sa kanya ang 30 taon ng pagiging perfect mother hanggang na-realize niya na ang perfection ay ginawa siyang invisible bilang tao. Alam mo ba kung ano ang pinaka-strange? Sabi ni Lourdes. Sa buong trip na to, hindi ako nagluto ng single meal para sa iba. At hindi ko to namimiss. Akala ko mamimiss ko, pero hindi. Ano ang namimiss mo? Namimiss ko ang version ng sarili ko na umiiral bago ako naging maternal function. Ang babaeng nagbabasa ng books para sa pleasure, na may sariling opinions tungkol sa movies, na nangangarap mag-travel. Ang babaeng yon ay natulog sa loob ng 30 taon. Pero hindi siya patay. Nagsimulang lumubog ang araw sa dagat. Pinipinturahan ang SKY ng colors na walang pangalan. Bukas ang last day niya sa mga isla bago bumalik sa bahay. Pero ang bahay ay hindi na tunog na prison. Tunog ito na lugar kung saan pwede niyang ipagpatuloy ang pagiging babaeng na rediscover niya sa trip na to. David, pwede ko bang i-confess ang isang bagay sa inyo? Sage, noong bata pa ako, bago ako nag-asawa, gusto kong maging art teacher. Hindi ko sinabi sa kahit sino kasi parang silly dream. Pagkatapos kong mag-asawa, pagkatapos ipanganak si Maria, pagkatapos mamatay si Roberto, laging may reasons para ipagpaliban ang dream na yon. At ngayon sa tingin ko 72 taon, ay hindi palete para maging sino ako talaga. Ngumiti si David. Alam niyo ba, may confession din ako. Lagi kong gustong matuto magpiano. Sabi ni Maria, dati masyado na tayong matanda para matuto ng bagong bagay. Ano ang plano niyong gawin? Sa tingin ko bibili ako ng piano. Tumawa silang magkasama. Ang tawa ng 2 tao na nadiskubre na ang buhay ay hindi nagtatapos kapag 70 ka na. Na marahil sa strange way ay nagsisimula pa lang. Noong gabing yon, gising si Lourdes sa hotel room niya. Tumitingin sa labas ng bintana sa lights ng Palawan. Bukas, babalik siya sa bahay. Pero hindi bilang paihong babae na umalis. Babalik siya bilang Lourdes Santos. Hindi bilang nanay ni Maria o dating domestic worker ni Juan. Babalik siya bilang babae na natuto na ang pagsabi ng no ay hindi selfishness. Ito ay survival. Nag-vibrate ang phone niya. Message mula kay B. Kamusta ang bagong Lourdes? Sumagot siya. Ang bagong Lourdes ay natututo na hindi palete magsimula ng bagong buhay. Kinabukasan, sa plan pauwi, habang pinapanood niya ang mga isla na nawawala sa ilalim ng clouds, nagsulat si Lourdes sa journal niya. Ngayon hindi ko na kailangan ng permission para mabuhay. Ngayon, alam ko na ang respeto ay hindi hiniling. Ito ay demanded. Ngayon, naiintindihan ko na ang kalayaan ay hindi paggawa ng gusto mo, kundi hindi paggawa ng ayaw mo. At bukas kapag landing ko sa bahay, sisimulan ko ang rest ng buhay ko. Isinara niya ang journal at sumandal sa upuan. Sa unang pagkakataon sa 72 taon, ang future ay completely sa kanya. Hindi ito revenge. Ito ay liberation. At pakiramdam nito ay eksakto na parang lumilipat. 6 months pagkatapos ng pagbalik ko mula sa mga isla, nakaupo ako dito sa bagong art studio ko na may mga kamay na marumi sa acrylic paint at puso na mas magaan kaysa sa loob ng mga dekada. Hindi ko akalain na sa 73 ay matututo akong mag-mix ng colors at madidiskubre na may natural talent ako sa pagpinta ng landscapes. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Hindi na ito lugar kung saan ako naghihintay ng desperate calls o unexpected visits na humihingi ng favor. Ito ang sanctuary ko, ang space ko kung saan bawat bagay ay nasaan ko gusto at bawat desisyon ay akin. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot sa akin. Yumayakat ito sa akin. Si Maria at ako ay nag-uusap na ngayon, pero iba. Sa una, mahirap. May luha, reproaches, mutual accusations. Pero may nagbago nang tumigil ako sa pag-defend sa sarili at simpleng pinanatili ang boundaries ko. Kailangan niyang matuto na makipagrelate sa akin bilang tao, hindi bilang resource. Natututo pa siya, pero may progress. Tinatanong niya ako kung kamusta ako bago sabihin ang problema niya.
Inimbita niya akong mag-lunch nang hindi inaasahan na ako ang magbabayad. Maliit na changes yan, pero significant. Si Juan. Well, si Juan ay si Juan pa rin. Pero hindi na siya problem ko. Slowly natututo si Maria na ang problema ng asawa niya ay responsibility ng asawa niya, hindi ng mother-in-law niya. Mahal na lesson ito para sa kanya, pero necessary. Bumisita si David once a week. Umiinom kami ng tiya. Nagsha-share ng stories mula sa classes namin. Bumili nga siya ng piano at natututo mag-play ng Chopin. At minsan pumupunta kami sa movies na parang dalawang friends na enjoy ang company ng isa't isa ng walang complicated expectations. Hindi ko alam kung someday magiging higit pa yon. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang uncertainty na yon ay maganda kaysa distressing. Natuto ako na ang self-love ay hindi selfishness. Ito ay emotional survival. Sa loob ng mga taon, nagkamali ako ng sacrifice sa love. Iniisip na habang mas marami akong ibinigay, mas mamahalin ako. Ngayon naiintindihan ko na ang true love ay namumunga kapag parehong respeto ang dalawang tao nang sapat para panatilihin ang individuality nila. Lumaki ang bank account ko. Kapag tumigil ka na maging family bank, incredible kung gaano karami ang naisave mo. Ginamit ko ang ilan sa savings na yon para remodel ang bahay ko, para sa painting classes ko, para sa maliit na lutsuris na dating iniisip kong unnecessary. Monthly massage, bagong books, fresh flowers para sa mesa ko. Mga bagay na ginagawang celebration ang bawat araw ng pagiging alive. Ang pinakanagulat ay ang pagdiskubre na hindi ako invisible. Simpleng tumigil ako sa pagtingin sa sarili. Nang nagsimula akong value ang sarili, nagsimula ring ganoon ang iba. Iba na ang pagbati sa akin ng mga kapitbahay. Tinatanong ako ng butcher tungkol sa paintings ko. Nagsisave ang librarian ng art books lalo na para sa akin. Natuto ako na ang pagset ng boundaries ay hindi sumisira ng relationships. Pinapabuti nito o inaalis. At pareho okay ang outcomes. Ang relationships na pinabuti ay nagiging more authentic. Ang inalis ay marahil hindi worth keeping. Minsan nadarama ko ang sadness para sa lost years. Para sa babaeng ako na naniniwala na indispensable siya nang sa totoo ay interchangeable siya. Pero ang sadness na yon ay hindi na paralyze sa akin. Tinatanggap ko ito, yinayakap, tapos pinakawalan. Ang past ay nagturo sa akin na ang present ay akin. Tinitingnan ko ang mga kamay ko habang nagsusulat nito. Mga kamay na nagluto ng libu-libong meals para sa mga taong take for granted yon. Mga kamay na naglinis ng messes na hindi ko ginawa. Mga kamay na nagsig ng checks para sa dreams ng iba. Ngayon, ang parehong mga kamay na to ay gumagawa ng art. Nagsusulat ng sariling thoughts, nagpapalakpak sa personal achievements. Ang babaeng sumakay sa plane patungo sa Bohol ay retired domestic worker na nakalimutan ang sariling pangalan. Ang babaeng bumalik ay Lourdes Santos, artist, traveler, friend, complete woman na hindi kailangan ng approval ng kahit sino para validate ang existence niya. Gising pa rin ako bawat umaga nang walang eksaktong alam kung ano ang hawak ng araw. Pero ngayon ang uncertainty ay exciting, hindi terrifying, kasi sa wakas natuto ako ng pinakamahalagang lesson sa lahat, na deserve ko na isulat ang sariling story ko, at hindi palete magbago ng ending. Kung nag-enjoy kayo sa story ko, pwede nyo akong suportahan sa pag-send ng super thanks para makapagsulat pa ako ng more stories na gaya nito. Maraming salamat in advance. Ikaw naman, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sapatos ng taong to? Gusto ko talagang marinig ang thoughts nyo, kaya i-drop nyo sa comments. Lagi akong curious kung ano ang iniisip nyo. At sabihin nyo kung saan nyo narinig ang story na to. Kung gusto nyo ng more life stories na gaya nito, like ang video at subscribe sa channel ko. Marami pang naghihintay sa inyo. Big hugs at see you next.